Sinaunang mundo. Simula ng mundo. Birhen ng Kunlun. Reyna ng lahat. Gusto kong maging munting biik mo. Bakit? Ginugulo ng matandang hukluban ang isip ko. Dahil nang hawakan mo ang pakain sa baboy, alam ko na kung gaano mo ako kamahal. Nakakainis. Alam mo ba kung anong karne ang gusto ko? Anong karne? Ang karne ng puso mo. Nakakainis. Ang galing mong magtago. Guro, hindi ba nakakasuka ang mga banat mong iyan? Sino ka ba? SH? Matindi siya? Huwag mo siyang pansinin. Saan galing ang batang ito? Ha? Sinoong nagsabing makialam ka? Tabi diyan. Ay, babe. Naku. Ikaw? Ikaw. Humanda ka. Ikaw talaga. Hi, babe. Ito na ang ikawalo na asawa ng guro na pinalayas mo ngayong taon. Pag-usapan natin ito. Guro, dapat ay may malinis na puso ang mga nag-e-ensayo. Tinutulungan lang kita. Hindi naman bawal mag-asawa sa sekta natin. Guro, hayok ka na sa laman. Delikado iyan. Kapag nanatili pa ang batang ito, tatanda akong mag-isa. Hindi maaari, kailangang makahanap ng paraan para paalisin siya. Ayun, ako na iyong guro ay may sasabihin sa iyo. Pinagmasdan ko ang mga bituin, nakatadhana kang dumaan sa isang sumpa ng puso at ngayon na ang takdang panahon. Ang taong ito ang iyong nakatadhanang kapareha, harapin mo ang pagsubok na ito upang ikaw ay paakyat sa langit. Naintindihan ko, bababa na ako ng bundok bukas. Bukas, Oo. Guro, mas mabuting umalis ka na agad. hi. Ay. Sige na nga. Ginang, wag na po sana. Ang katawan nyo, hindi. Sabi nila, ang diwata ng Tianshan ang pinakamabisa, pakiusap kabayan nyo ang anak ko na magising. Ay, Ginang, ay Mrs. Anong nangyari sa inyo? Mrs., okay lang po ba kayo? Mrs. Ginang, okay lang po ba kayo? Mrs. Gising. Tumawag kayo ng ambulansya. Mrs. Gumising kayo. Mrs. Gising. Ginang, gumising kayo. Ginang, gising, Mrs. Ginang. Saan galing ang babaeng ito? Umalis ka rito. Alam mo ba kung sino siya? Kung may mangyari sa aming matandang donya, kaya mo bang managot? Masyadong nag-aalala. Kaunting pagkakamali lang ay maaari siyang mamatay. Buti na lang nakita ko siya. Lunas, Ang lakas ng loob mo. Huwag mong hawakan ang matandang donya. siya. Okay na siya. Mrs. Mrs., okay ka lang ba? Mrs. Ayos ka lang ba? Sandali, wag kang umalis. Ikaw ang nagligtas sa akin. Bakit po kayo umakyat sa bundok, Mrs.? Sabi nila, may diwata ng Kunlun dito sa bundok na talagang mapaghimala. Nandito ako para ipagdasal ang anak ko. Marami kayong apo at puno ng biyaya. Hindi na kailangang humiling pa. At wala na rito sa bundok ang birhen ng Kunlun. Wala na sa bundok? Habulin niyo siya bilis. Dapat nating suklian ang pagliligtas niya. Opo. Nasaan siya? Saan siya pumunta? Nandito ang aking itinakda. Tito? Kasalanan mo dahil masyado kang magaling, hinaharangan mo ang daan ko. Ang lahat sa pamilya Lu ay dapat sa akin mapupunta. Ngayon, pumanaw ka na ng payapa.
Tigil. Walang hiyang babae gusto mong mamatay. Sugurin niyo siya. Sige na. Sino ka ba talaga? Ako ang kanyang itinakda. Sa madaling salita, ako ang kanyang mapapangasawa. Saan galing ang baliw na ito? Pero sabi ni Maestrong Banruo, kahit wala akong gawin, malapit na ang katapusan ni Bacon Lu. Palalampasin muna kita ngayon. Pasensya na, pasensya na, pasensya na. Patay, pumasok na ang masamang aura. Tara na, bilis, bilis. Dahil sa mga tinamong sugat kanina, mamatay na siya. Hindi pwede. Mukhang kailangan ng pinakalumang paraan. Ipapasa ko ang aking lakas sa kanya. Anong ginagawa mo? Huwag kang pumalag. Hindi pa tapos ang pagpasa ng lakas. Ay naku. Batang manggagamot. Ay naku. Salamat talaga sa pagliligtas sa aming Bacon. Ilang buwan na siyang nakahiga. Nanay! Hindi mo ba nakikita? Pinabastos Ako. niya ako. Shh. Sige na. Hindi ko na ito papatulan, pero ang pasalamatan siya, hinding-hindi mangyayari. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, kung hindi ko ibinigay ang hininga ko, mamamatay ka. At saka, hindi ito simpleng sakit. Kung ano man ito, kailangan ko pang suriin. Hi, nanay. Tingnan mo siya. Nagsasalita siya ng kung ano-ano. Bacon. Iniligtas ako ng batang manggagamot ngayon at iniligtas ka rin niya. Batang manggagamot, ikaw ang swerte ng pamilya namin. Huwag niyo siyang pagbintangan dahil lang sa maliit na hindi pagkakaunawaan. Ay naku, batang manggagamot, utang na loob ka ng pamilya Lu. Sabihin mo lang ang gusto mo, pera o bahay, kahit ano ay ibibigay ko. Kahit ano ba, kung ganoon ay gusto kong pakasalan siya. Hibang ka na yata. Ay naku, sige, ang kasal na ito, Hindi pwede. Hindi pwedeng magpakasal si Bacon sa kanya. Nanay, Bacon, hindi kayo pwedeng pumayag sa kasal na ito. Dahil buntis ako. sigurado ka bang kay Bacon ang batang nasa sinapupunan mo? Siyempre, sigurado ako. Bacon, ilang buwan na ang nakalipas, may nangyari sa atin. Wala akong matandaan. Baka nawala ang bahaging ito ng alaala ni Bacon. Ay naku, tingnan mo. Sa hitsura ng mukha mo, pangong ilong ka, tadhana mong walang anak. Sa lagkit ng iyong tingin, baka naman, nagbebenta ka lang ng katawan? Sinungaling ka. Dinadala ko ang anak ni Bai Chen. Ah, unan lang pala ito. Ang anak ko ay kay Bacon. Bakit peke ito? Ito. Ito ang anak mo. Mga tauhan, ilabas niyo siya rito. Hindi, wag. Wag. Bitawan niyo ako. Tayo. Kailan tayo ikakasal? Kailan tayo? Magpapakasal? Hindi ako papayag.
Pakiramdam ko ay mas mabuti na ako. Rui Shen, ibalik mo ako sa kumpanya. Sige po. Batang manggagamot. Hindi ba't magaling ka? Bakit hindi ka gumamit ng paraan? Kung hindi siya papayag, magkakaroon ako ng karma. Naku, magpakasal muna bago ang pag-ibig. Kasal muna bago ang pag-ibig. Oo, Magandang ideya iyan. Salamat, tita. CEO, kukunin ko ang sasakyan. Sige. Saan mo ako dadalhin? Sabi ni tita, dapat pumunta sa opisina ng kasal. Anong ginawa mo sa akin? Tulong! bakit parang ang Ginoo na ito ay tila ayaw yata? Isang pipi at lumpong tulad niya. Napakakasalan ang magandang tulad ko. Siyempre ay, tuwang-tuwa siya. Hindi ba? Oo! Oo. Heto na. Salamat. Baby, mamayang gabi sa likod ng bundok. Sa dating tagpuan, asahan kita. Hindi maganda, nagbabago ang langit. Masama ito. Darating ang pag-ibig para sa batang ito. Nakatagpo na ba talaga siya ng siyam na buhay? Ito pala ang marriage certificate. Pasensya na, nakalimutan kita. Tadhana! Ikaw, paano mo iyon nagawa? Asawa ko, huwag kang masyadong ma-excite. Hindi iyan maganda para sa katawan mo. Akala mo ba dahil kasal na tayo, ay ayos na ang lahat? Sinasabi ko sa iyo, May, 1,000 uri ako ng paraan para hiwalayan ka. Sige ba, mayroon din akong 10,000 uri ng paraan para patahimikin ka. Ikaw! Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako yung tipo na hindi makatwiran. Dahil pinakasalan mo ako ay tutulungan kang makatayo. Ano sa tingin mo? Ang paggising nyo ay isa ng milagro sa medisina. Mukhang hindi na muling makakatayo ang inyong mga binti. Salamat sa iyo, doktor. Sa buong mundo, ang sakit na hindi kayang gamutin ng pinakamagaling na mga doktor. Kaya mo bang gamutin? Dahil hindi iyan isang karamdaman, kundi ikaw ay isinumpa. Kaya pala, marunong kang manghula? Wala lang ang hula. Panghuhula. Pagbabasa. Mga ritual. Paglipad sa espada. Lahat kaya ko. Lahat. Ay bihasa ako. Kung hindi lang dahil sa sumpa ng puso, siguro, nakaakyat na ako sa langit. Ano sa tingin mo? Ngayon, mahal mo na ba ako? Mahalin ka? Dapat ba kitang mahalin sa pamahiin mo? O baka, mahalin sa pagkabaliw mo? Hoy, CEO, naghihintay na ang mga direktor para sa pulong. naintindihan ko. Pupunta na ako. Iuwi mo muna ako. Hindi na magdidiborsyo. Sa ibang araw na lang. Sige. CEO, Fuyaoye? Bakit? Bakit wala kang galos? Dahil ginamit ko ang pananggalang para protektahan ang sarili ko. Eh paano ako? Ay, pasensya na. Nakalimutan ko na naman. Talaga bang may kapangyarihan siya? Magandang araw, Sir Lou. Magandang araw, Sir Lou. Bakit may kasamang espiritista si Sir Lou? Magandang araw, Sir Lou.
Maghintay ka rito? Huwag kang manggulo. Tara, Ako? Manggugulo? Anong panggugulo ang gagawin ko? Anong nangyayari? May problema ba sa kumpanya? Bakit may kasamang espiritista? Kaya pala malala ang sumpa kay Bacon Lou. Nandito pala ang pinagmulan. Hindi maaari. Kailangan kong gawan ito ng paraan. Kung hindi, hindi ito matatapos. alam ko na. Hindi ka magtitino. Kung di mo ko nakilala, ang damo sa puntod mo ay 2 metrong taas na. Kaya ako narito ngayon, ay para rin sa'yo. Ang tapang naman ni Mrs. Para sa akin? Anong ginagawa mo sa opisina ni Jaming? Sinabi ko na sa'yo. May sumpa ng dugo sa'yo. Ang taong nananakit sa'yo, hindi lang swerte mo ang gusto, kundi pati ang buhay mo. Kung di, dahil sa swerte mo, matagal ka ng patay. At saka, ang nagsumpa sa'yo ay tiyak na kadugo mo, kaya nito nakukuha ang swerte mo. Ngayon ko lang nalaman na ang lugar na ito ay malamang ang siyang sentro. Mrs., sinasabi niyo bang gustong saktan ng pamangkin ni Sir Lou si Sir Lou? Oh, pamangkin mo pala ang nasa loob? Kung ganun, normal lang. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dito ka lang muna. Ang lugar na puno ng malas ay masama sa katawan. Medyo kakaiba ang lugar na to. Baka ito na nga ang sentro. Bacon Lou, may nagtayo ng arko para sa buhay. Gusto ka talaga nilang mamatay. Hindi yan posible. Di ka pa rin naniniwala. Kaya, gagamutin ko muna ang binti mo. Sinaunang mundo, simula ng mundo, birhen ng kunlun, utos sa 8 dako, langit gumalaw, lupa umikot, hiramin ng lakas, buksain ng malas, alis. Nakakatayo na ako. Hi. Hindi pa rin talaga pwede. Huwag kang mag-alala. Masyado ka lang matagal na isinumpa. Kailangan ko pang alisin ang malas. Maghintay ka muna sa labas. Hayaan mo akong asikasuhin muna ang sentro na ito. Ikaw, hindi ka ba mapapahamak? Nag-aalala ka ba sa akin? Ibig bang sabihin nito ay magsisimula ka ng magustuhan ako? Kalimutan mo na sinabi ko. Ikaw, kailangan mo ba ng mga kandila o kung ano pa? Ipaghahanda kita. Ang galing ko ay hindi na kailangan ng mga iyon. Hindi ka pa ba lalabas? May ibubuga ka, pero ang manghimasok sa mga gawain ni Tia He, naghahanap ka ng kamatayan. Wala akong pakialam kung tiyahe ka o tiya puti dahil sa paggawa ng masamang ritual. Gagawin kitang patay na tiya. Sugpuin siya.
Bakit hindi pa tapos? Fu Yaoye, ayos ka lang ba? Fu Yaoye, ayos ka lang ba? Kung hindi ka pumasok, ayos lang talaga ako. Mukhang panig sa akin ang langit. Lagot. Sulat baliktad. Mamatay ka na. Bawal na mahika. Fu Yaoye, umalis ka na. Ako ang pakay nila. Ang taong protektado ni Fu Yaoye. Walang sinumang makakagalaw. At isa pa, ikaw ang aking asawa. Ayaw kong mabalo. Bata, masyadong mayabang. Ang baho ng bunganga mo. Lumiwanag ka, sumikat sa silangan. Imposible. Lipad ng agimat. Sa mundong ito, iilan lang ang may kaya. Basbas ng agimat, puksain ang malas. Kilala ko na kung sino ka. Humanda ka sa akin. Basagin. Hoy! Fu Yaoye? Fu Yaoye, ayos ka lang ba? Ayos lang sa ngayon. Ayos lang. Fu Yaoye. Bacon. Bakit hindi na lang katulong ang magbantay? 12:00 na ng gabi ngayon. Wag na, nanay. Hindi pa ako inaantok. At saka, nangyari ito sa kanya dahil sa akin. Kuya Bacon, kapag wala na ang demonyo ng laman, magiging malinis na ang mundong ito. Pagkatapos puksain ang demonyo ng laman, wala nang gulo at pagnanasa sa mundo. Sa oras na iyon, sumama ka sa akin para mag-isang buhay. Pangako mo sa akin, pagkatapos puksain ang demonyo ng laman, pakasalan mo ako agad. Maraming taon na akong hindi nananaginip. Ang panaginip na iyon, nangyari ba iyon sa nakaraang buhay ko? Gising ka na! Sabi ng doktor, dahil lang ito sa sobrang pagod, kaya... Tama ang doktor. Naubos lang ang lakas ko. Pasensya na kung pinag-alala kita. Sinong nag-aalala sa'yo? Ayaw ko lang magkautang na loob sa iyo. Magpahinga ka na muna. Aalis na ako. Teka, ngayon, hindi ba oras na ng pagtulog? Saan ka pupunta? Matulog ka na. Anong sabi mo? Anong sinabi mo? Mag-asawa tayo. Di ba dapat magkasama tayong matulog? Ay nako, Fuyaw, gising ka na pala? Patingin nga kay nanay. Maayos na ba pakiramdam mo? Heto, inumin mo na to agad. Hindi mo lang alam, binantayan ka ni Bacon buong gabi. Nanay, ano bang sinasabi nyo? Masyado naman kayong OA. Itinatanggi mo lang ang nararamdaman mo. Ako? Aalis na ako. Alis na ako. Teka, sandali lang. Ang galing mo talaga. Nagawa mong ayusin ang kasal kahit napakalaking bagay nito. Tita. Pero parang si Bacon Lu ay... Hindi talaga ako gusto. Parang wala ka pang cellphone, tuturuan kita kung paano. Dito sa loob, may mga itinago akong mga pelikulang pampatamis ng relasyon. Panoorin mo para matuto ka. Salamat po, tita. Dapat nanay na ang tawag mo sa akin. Dahil may karma na tayo, ayos lang na tawagin kitang nanay. Nanay, Hi. Pero ang binti ni Bacon, kung hindi ito gagaling, baka kawawa ka naman.
Ang binti ni Bei Chenlu, napagaling ko na. Napagaling mo na? Ay, nakalimutan ko. Ikaw pala ang batang manggagamot. Ay, mag-aral ka lang dyan. Titingnan ko lang si Baiken kung kumusta na siya. Ang paggaling ay kailangan pa ng oras. Kaya pala, ang paraan para magkalapit ay ang maghalika ng isa't isa. Anak, ayos ka na ba talaga? Nakita nyo? Kanina, parang nakalakad ako ng kaunti. Hindi ko alam kung guni-guni lang. Nararamdaman kong ang katawan ko ay unti-unti nang gumagaling. Mabuti. Dali, upo ka rito. Dahan-dahan. Mabuti. Naniniwala ako? Nasiguradong mapapagaling ka ni Fuyao. Nanay, sigurado ba talaga kayo na mapapagaling niya ako? Dahil halata namang hindi ordinaryong tao si Fuyao. Tignan mo kung tulog na siya. Siguradong may sasabihin siya sa'yo. Fuyao, tingnan mo ako. Baliw ka ba? Bakit mo ako kinagat? Aso ka ba? Sabi sa sikretong libro, ang paraan para magkalapit ay ang kagatin ng isa't isa. Pwede mo rin akong kagatin. Effective talaga ang bigay ni nanay. Sabi ni maestro, kapag namumula ay nahihiya. Ginagawa lang to sa taong gusto mo. Gusto mo na ba ako? Kung ganoon nga, pwede na tayong matulog ng magkasama. Ano? Sa ganitong paraan, makakaakyat na ako agad. Teka, saang planeta ka ba talaga galing? Sa daigdig lang. Alis na. Fuyao, yeah. Ikaw. Sa totoo lang, effective yung libro kahapon. Pero pagkagat lang ang natutunan ko. Hindi pa nakikipagtulungan si Bacon Lu. Ngayong araw, kailangan ko pa itong pag-aralan. Magandang araw, Mrs. Halika rito, Fuyao. Tingnan mo ang pinili kong damit. Wow! 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 Ang ganda! Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang damit. Mukhang hindi. Maganda ang buhay niya noon. May piging na kawanggawa mamaya. Sa oras na yon, isama mo si Bacon. Piging na kawanggawa. Mabuti pang mag-ensayo sa bahay. Ang mahalaga sa piging na kawanggawa mamaya, sa huling bahagi ng donasyon, may isang gamit doon na gusto kong makuha nyo. Iyon ang larawan ng diwata ng Kunlun. Larawan ko? Ano? Ang pagkikita nyo ni Bacon ay tadhana na plano ng Birhen ng Kunlun. Tama naman yan. Ako talaga ang nagplano nito. Kaya naman, dapat tayong magpasalamat sa kanya.
Ang larawan ng diwata ng Kunlun, balitang nagdadala ng swerte, kaya hihiling tayo ng kaligtasan. Napakaganda niya. Bilis na. Ang ganda, tara na. Assistant Shen. Narito po. Handa na po ang lahat para sa inyo. Tara na. Ang hirap namang isuot ng high heels na to. Magyapak na lang kaya ako? Babae ka ba talaga? Siyempre naman. Sabi ng lahat sa sekta namin, babae ako. Pero ito, may kinalaman ba to sa high heels? Sige na, alam ko na. Narito po. Assistant Shen. Ipaghanda mo si Mrs. ng flat shoes. Ngayon na. Ayaw man ay gusto, si CEO talaga ang tinutukoy niyan. Salamat sa iyo. Bakit hindi papatay si Bacon, Lou? Tito, sa lagay mong yan, huwag mo nang pilitin. Tutal, ako naman ang kakatawan sa pamilya Lou para sa handaan mamayang gabi. Dahil ako na rin ang CEO ng Lou ngayon. Nakalimutan mo na ba kung ano ang apelyido mo? Hindi man Lou ang apelyido ko, pero taga-pamilya Lou ang nanay ko. Kaya kung iisipin, bahagi rin ako ng pamilya Lou. May problema ba roon? Sa sinasabi mo, ubos na ba ang mga tao sa pamilya Shu? Kapag narinig yan ng mga ninuno mo sa listahan ng pamilya, tiyak na babangon sila sa kabaong para sampalin ka. Ikaw pala, ayong baliw namang kukulam, di ba? Ayusin mo ang pananalita mo. Siya ang tita mo ngayon. Kung ayaw mong mapalayas dito, itikom mo ang bibig mo. Ang baliw na to. Totoo bang nagpakasal kay Bacon, Lou? Huwag mo akong tingnan. Ayaw kong madamay sa kamalasan mo. Ang swerte mo ngayon ay talagang sagad sa malas. Baka mamaya may dumaan na ibon sa ibabaw ng ulo mo at doon mismo sa noo mo. Tumae. Ikaw! Ikaw! Hindi normal ang mangkukulam na ito. Hindi muna tayo dapat makipag-away ng direkta. Tara na, bilis. Sandali lang. Ikaw yung nagpanggap na buntis noon, di ba? Hindi ako yon. Nagkakamali ka ng tao. Pero sa pagkakataong ito, totoo nang buntis ka. Sabi ko na nga ba, halos nakuha ko na ang lahat ng swerte ni Bacon Lou sa buhay. Bakit pa ako mamalasin? At lalaki pa ang anak mo. Jaming, magkakaroon na tayo ng anak. Ang sinasabi mo, totoo ba talaga? Hindi ako kailanman nagsisinungaling. May isa pa akong balita para sa'yo. Hindi sa'yo ang batang iyan. Puro Sinungaling kalokohan. ka. Bahala kayo kung maniniwala kayo o hindi. Tara na. Paraan lang. Ngayon naniniwala ka na ba na ang pamangkin mo ang nagpapahamak sa iyo? Ang magnanakaw swerte. Dahil nasira ko na ang ritual, lalo lang siyang mamalasin. Linawin mo ang mga sinabi mo. Jaming, wala akong ginagawang masama. Bumalik ka na sa loob, bilis. Nakakahiya ka. Magandang araw, Sir Lou. Hi. Magandang araw po, Sir Lou. Magandang araw po. Maaari niyo pong ibigay sa akin ang inyong Amerikana. Ako na. Ay, Hoy. Binibini, mag-ingat ka naman. ayos lang. Lou? Lou, Binibini, ayos ka lang ba? ayos lang. Bakit parang ang weird niya? Ay,
Ah, Anong nangyayari dito? Bakit ang daming tao? Ginang, hindi niyo po ba alam? Ang ating Sir Lu ay nananatili sa buong lungsod ng Rongcheng bilang nangunguna sa listahan ng mga lalaking gustong pakasalan sa loob ng maraming taon. Sa bawat piging noon, maraming mga babae ang gumagawa ng modus kay Sir Lu. Pero simula nang mapinsala ang binti niya, nabawasan na sila ng malaki. Konti pa ba to? Dapat kang manatiling tapat sa akin. Tingnan mo ang mga babaeng ito. Isa-isa sila. Parang gusto kanilang kainin ng buo. Siguradong, gusto kanilang kagatin. teka, nababaliw ka na ba? Bakit mo ako kinakagat? Aso ka ba? Ikaw, mag-ingat ka sa mga ginagawa mo. Ang eksklusibong upuan para sa Lu ay nakahanda na po. Tuloy po kayo, Sir Lu. Ehem. Ang walang dangal ay mapapahamak. Ikaw, maligayang pagdating sa ika-20 edisyon, piging nakawanggawa sa lungsod ng Rongcheng. Ayon sa ating tradisyon, isusubasta natin para sa piging na ito ang unang sayaw. Kahit anong kasarian, ang may pinakamataas na bid ay malayang makakapili ng magiging kapareha upang formal na buksan ang ating pagtitipon. Wen Shengfu, bakit siya narito? Anong ibig sabihin nito? Narito na, si Wen Shengfu, magiging kapana-panabik ito. Si Wen Shengfu at si Sir Lu ay laging magkaaway, balitang dahil sa pag-abroad kaya naging tahimik ng matagal. Ngayong narito sa piging nakawanggawa, tiyak na may masamang balak siya. Oo nga. Oo nga. Hindi ko akalaing si Sir Lu ay abot sa ganito. Gusto ko lang malaman, ang maupo sa wheelchair, ano kaya ang pakiramdam? Hoy, ikaw! Curious ka rin ba? Gusto mo bang baliin ko ang mga binti mo para ikaw rin ay makaranas nito? Hahayaan kitang maranasan ito ng mabuti. Mukhang si Sir Lu ay malubha ang sugat ngayon. Nagtatago pa talaga siya sa likod ng isang babae. Ikaw? Bakit? Hindi ka ba isinilang ng babae? O baka naman, hindi ka mahal ng iyong mama? Noong bata ka pa? Kaya pakiramdam mo ay hindi maaasahan ng mga babae? Ikaw? Tama ba ang hula ko? Ang babaeng ito ay talagang hangal. Naglakas loob siyang buksan ang mga sugat ni Wen Shengfu. Alam ng lahat sa lungsod ng Rongcheng na si Sir Fu ay isang anak sa labas. Iniwan siya ng kanyang ina noon. Ang binibining ito ay naglakas loob na sabihing iyon. Ang paksang ito ay ang kahinaan ni Sir Fu. Ang huling taong bumanggit sa nanay niya ay malamang na naging baldado na. Sino ka sa akala mo? Para kausapin ako ng ganyan? Siya ang misis ng aking pamilya Lu. Ang bawat salita at kilos niya ay kumakatawan sa pamilya Lu. Bakit? Sa tingin mo ba ay hindi karapat-dapat ang pamilya Lu? Diyos ko, kasal na pala si Sir Lu. Sinong socialite ang babaeng ito? Hindi ko man lang siya narinig. Kailanman. Hoy, mali ang pinagtutuunan mo. Hindi ba dapat ang punto ay ang bagong Mrs. Lu na ito ay maaaring kumatawan sa pamilya Lu kahit si Wen Shengfu ay hindi maglalakas loob na sabihing hindi karapat-dapat ang pamilya Lu. Masyado nang mayabang iyon. Aba, hindi ko akalain na ang panlasa ni Sir Lu ay ganito kaiba. Sige, gusto ko ring subukan kung ano ang pakiramdam ng pagiging pinuno ng pamilya Lu. Magbabayad ako ng 30 milyon para makasayaw ng isang kanta si Doña Lu. Ano? 30 milyon? Ako. Ako. 30 milyon. Ito na ang bagong record. Pinakamataas na presyo sa kasaysayan, di ba? Higit pa riyan, ang pinakamataas na presyo hanggang ngayon ay noong nakaraang taon ng si Binibining Jiang para lang makasayaw si Sir Lu ay nag-alok ng 5 milyon. Ang unang sayaw na ito ay pampagana lamang. Ginagawa ito ni Wen Shengfu para ipahiya si Sir Lu, di ba? Kung wala nang iba, ang gustong magdagdag ng bid, mapipilitan akong samahan si Doña Lu. Pasensya na sa abala. Halika na. Sasayaw. Kung sasayaw, hindi naman ako marunong. Aapakan talaga kita. 50 milyon! Nagbid si Sir Lu ng 50 milyon! Tito. Sir Fu. Tito, huwag ka sanang magpadalos-dalos. Kahit pa makuha mo ang karapatan sa unang sayaw, lumpo ang mga binti mo, paano ka naman sasayaw? Oo nga, lumpo ang mga binti ni Sir Lu. Muntik ko nang malimutan. Nalumpo na pala si Sir Lu. Baka gusto mo nga, pero hindi mo naman kaya. Ganito na lang, maglalabas ako ng 80 milyon para si Doña Lu.
ang sumayaw sa unang sayaw na ito. Nagbid si Sir Fu ng 80 milyon. Susuko na ba si Sir Lu? Hay, mukhang mapipilitang sumuko si Sir Lu ngayon. Oo nga, kahit pa makuha ni Sir Lu ang unang sayaw, baka wala rin siyang magagawa. Sa huli, pagtatawanan lang siya ng lahat. 100 milyon. Diyos ko, nagbid si Sir Lu ng 100 milyon. Sobrang laki naman yan. Oo nga. Sir Lu, ang galing mo talaga. Iparaya ko na ito kay Sir Lu. Ang hindi ko lang alam kung paano si Sir Lu at si Doña Lu magsasama sa sayaw na ito. Ha ha ha. Hindi ko lang alam kung paano sasayaw si Sir Lu kasama si Doña Lu sa sayaw na ito. Ha ha ha. Hump, magsaya ka habang kaya mo pa. Masyadong nalilito si Sir Lu. Sobrang padalos-dalos. Hay, sa tingin ko naman ay sapat ang pagkaastig ni Sir Lu. Anong astig? Isang lumpo, paano siya magsisimula? Ang pagkakataong ito ay binili ko mismo. Kung gusto ni Sir Fu na magdagdag ng pera, handa ako anumang oras. Tungkol naman kung kaya ko bang sumayaw kasama ang aking misis. Anong nangyayari? Diyos ko. Diyos ko. Nakatayo na si Sir Lu. Posible kayang ang balita tungkol sa malalang sugat ni Sir Lu ay isa lamang panlilin lang? Imposible. Paano siya gumaling? Binibining ye. Maaari ba kitang maisayaw? Bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Ito na ba ang sumpa ng puso? Galing. Galing? Ang guwapo niya. Maligayang pagbati. Ang guwapo talaga. Pero, hindi ako marunong sumayaw. Ayos lang. Hubarin mo ang sapatos mo. Itapak mo ang mga paa mo sa ibabaw ng mga paa ko. Pwede ba? Magtiwala ka sa akin. Masyadong malakas ang demonyo ng laman. Hayaan mo muna siyang lumabas, saka ka na kumilos. Pwede ba? Magtiwala ka sa akin? Magtiwala ka sa akin. Simulan na natin! Diyos ko, sa pagitan ni Sir Lu at ng misis, ang damdaming namumuo sa kanila ay napakalalim talaga. Isang perpektong magkapareha, wala nang hihigit pa. Suway sa langit. O hindi. Suway sa langit. Laban sa langit. Tiya, sa wakas sinagot mo rin. Bakit nakatayo na si Bacon Lu? Sira na ang ritual. Nasugatan ako ng mangkukulam na iyon. Mag-ingat ka. Ang swerte ay mababaliktad. Hindi, yung babaeng iyon. Saan ba siya nanggaling? Hindi mahalaga kung saan siya galing. Ang mahalaga ay malapit na siyang mamatay. Hoy, Tiya. Tiya. Hindi ka pa magaling? Tutulungan kitang bumalik. Salamat Sir Lu sa suporta sa piging nakawang gawa sa lungsod ng Rongcheng. Ang kikitain sa subasta ngayong gabi ay ibibigay namin ng buo. Sa Fundasyong Handahong, ngayon ay magpapatuloy tayo sa ikalawang bahagi ng piging. Ang unang magtatanghal ay si Mrs. ng grupong Huayue para sa isang violin solo. Magaling. Magaling. Salamat Mrs. Huayue. Ngayon ay simulan na ang bidding para sa violin solo. $100,000. 200,000 dolyar. 400,000 dolyar. 500,000 dolyar. 500,000 dolyar, unang tawag. 500,000 dolyar, ikalawang tawag. 500,000 dolyar, ikatlong tawag.
Sold, salamat muli kay Mrs. ng grupong Huayue sa nalikom na pondo para sa atin. Ngayon ay tawagin natin ang ating paboritong panauhin, ang grupong Lu, para sa kanilang pagtatanghal. Magaling! Tawagin natin ang aking panauhing tagapagtanghal, ang piano maestro, si Maestro Tingbay Shen. Maestro Shen? Maestro Shen? Wow! Hindi ba't nasa world tour si Maestro Shen? Paano siya napunta rito? Mukhang ang grupong Lu na naman ang mangunguna. Oo nga. Tito, wala ka sa kumpanya nitong mga nakaraang araw, kaya ako ang nag-asikaso ng lahat. Kaya ngayon, naging pakialamero ako at inimbitahan si Maestro Shen. Kung hindi ka kontento, pwede naman nating palitan. Kung hindi ka kontento, pwede naman nating palitan. Bakit ka nagyayabang? Ang pera sa piging nakawanggawa, hindi naman mapupunta sa bulsa mo. Taon-taon sa piging nakawanggawa, ang mga imbitado ay mga sikat sa gobyerno at negosyo. Malaki ang epekto nito sa dangal. Kung hahayaan si Jiaming Shu na kumatawan sa grupong Lu at manalo sa talent auction, siguradong ang posisyon ni Jiaming Shu sa loob ng grupong Lu ay lalong tataas at titingkad. Ang bagong henerasyon ay mahusay, mukhang ang talento ni Sir Shu ay hindi pa huhuli kay Sir Lu. Si Sir Shu na ngayon ang general manager ng grupong Lu. Matagal na siyang namumuno at ang mga stocks ng grupong Lu ay patuloy na tumataas. Mukhang talagang may kakayahan siya. Wala siyang kwentang talento. Ninakaw lang niya. Ang swerte ni Bacon Lu. Tulungan mo akong maghanda. Sige, Tito, kung wala ng problema, papasimulan ko na kay Maestro Shen. Taon-taon na lang may piano. Mukhang ang handa ng grupong Lu ay wala namang espesyal. Sir Fu, nagkakamali kayo. Kilala sa buong mundo si Maestro Shen at sigurado akong ang lahat dito ay gustong manood, di ba? Oo, gusto namin. Ngayon, tawagin natin si Maestro Shen. Sandali lang. Ang piano ay impluensyang kanluranin. Normal lang na sikat ito sa labas. Pero sa tingin ko, dahil nandito tayo sa bansa, dapat tayong magpakita ng mga tradisyong pamana ng ninuno. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang kakatawan sa Lu para mag-perform? Anong ibig mong sabihin? Magpe-perform ka para sa Lu? Oo. Nababaliw na ba ang asawa ni Sir Lu sa ganitong okasyon? Hindi man lang inisip ang sitwasyon at gusto pang mag-perform? Uy, baka naman si Doña Lu ay may talento talaga. Kahit may talento siya, matatalo ba niya si Maestro Tingbay Shen? Tito, pag-isipan nyo itong mabuti. Huwag nyo pong ipahiya ang pangalan ng Lu. Iyan, hindi mo na kailangang problemahin. Ginang, handa na po. Ngayon, ang talentong ipapakita ko ay ang manghula. Ano? Anong nangyayari? Ano ito? Performance art ba ito? Gaya ng nakikita ninyo, isang hula, $1,000,000. Sa ngayon, sa talent auction, ang pinakamataas ay $5,000,000. Kaya gagawa ako ng i-divine. Sino ang mauuna? Isang hula ay 1,000,000. Akala niya'y mga tanga tayo. Tingin ko tong mahal ni Sir Lu ay may sira sa ulo. Siguradong mayroon siyang ganoong kakayahan. Mapapahiya ang Lu dahil sa kanya. Ngayon titingnan ko kung paano si Bacon Lu magpapaliwanag sa lupuon ng mga direktor. Ano bang nangyayari sa kanya? Tiyak na hula. Ganoon ba? Mapagkakatiwalaan ba yan? Nasabi niya talaga yon? Sige. Gagastos muna ako ng 1,000,000 para hilingin kay Mrs. Lu na magpahula para sa akin, si Tingbay Shen. Pero babalaan na kita ngayon. Kung maglakas loob kang lokohin ako, siguradong ipagkakalat ko ang lahat ng ginagawa ng pamilya Lu sa buong mundo. Bakit naman ito magiging mahirap? Sige po. Natanggap na ang 1,000,000 yuan. Namatay ang tatay mo noong 3 ka. Namatay ang nanay mo noong 5 ka. Noong 8 taong gulang ka, kasama ang lola mo. Nag-TNT kayo sa ibang bansa para magtrabaho. Noong 10 taong gulang ka, iniwan ka na rin ng lola mo, isang sikat na musikero, ang nakapansin sa talento mo, at kinupkop ka. Mula noon ay naging maayos ang lahat, at sumikat ka habang bata pa. Sayang at wala kang swerte sa pamilya. Dahil ang mga umampon sa iyo noong 20 taong gulang ka, ay tuluyan na ring iniwan ka. Totoo ba ito? Siguradong peke yan. Ano bang pagkakaiba niyan sa pagsumpa sa tao? Walang nakakaalam sa nakaraan ko. Marunong ba talaga siyang manghula? Ipagpatuloy mo. Ituloy mo. Matapos pumanaw ang magulang mo, napunta sa iyo ang swerte. Kaya naman itong mga taon, naging maayos ang lahat sa iyo. Kahapon lang, nangako sa iyo si Jiaming Shu, na basta't sa pagkakataong ito, matulungan mo ang Lu na makuha ang unang pwesto sa talent show, ay susuportahan kanya ng husto sa iyong international tour. Hindi, ako. Wala akong sinabi talaga. Hindi ako yon, sigurado akong siya, siguradong si Tito yon. Tiningnan niya ang CCTV natin. Tama siya ngayon.
Pero tandaan mo, kahit gaano pa kaganda ang swerte, mauubos din ito balang araw. Kung makikipag-ugnayan ka pa kay Jiaming Shu, magiging madilim ang iyong kinabukasan at baka manganib pa ang buhay mo. Makinig ka sa payo ko. Darating din ang tagumpay. Ang lurok ng iyong karera ay pagkalipas ng 3 taon. Sa oras na iyon, ang tour ay kusa ng lalapit sa iyo. Maestro, ang galing nyo talaga. Salamat sa paggabay sa akin. Susundin ko po talaga ang nilalaman ng puso ko. Maraming salamat, maestro. Aalis na po ako. Sige, paalam. Ha 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 ha. Ano sa tingin nyo? Sa talent show na ito, nasiyahan ba ang lahat? Totoo ba yan? Hindi kaya si Doña Lu at si Maestro Shen ay nagkuntsaba? Oo nga. 1 milyon ang natanggap. Maaari po bang magpaturo, Doña Lu? Sige. Malapit na mamatay ang nanay mo. Anong sabi mo? Ha? Paano nangyari ito? Madilim ang kapalaran ng mga magulang mo. Patay na ang tatay mo. Ibig sabihin mamamatay na rin ang nanay mo. Pumunta ka na sa ospital ngayon. Aabot ka pa para sa huling sandali. Dapat alam ni Doña Lu, hindi kami magkasundo ng aking ina. Ang nanay mo noon ay hindi ka sinadyang iwanan dahil lang ito sa pressure mula sa pamilya ng tatay mo. Kung nakipag-ugnayan siya sa iyo noon, pareho kayong mapapahamak. Bakit ako maniniwala sa iyo? Bahala ka kung maniniwala ka. Hindi mo naman ako sisisihin sa pagbibigay sa kanya ng payo? Mukhang kaawa-awa talaga siya. Hindi, kahit anong gawin mo, masaya ako. Totoo ba ito? May gusto pa bang manghula? Walang daya ito. May 4 pang hula. Ako? 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 Doña Lu, tingnan mo ang tadhana ko sa pag-ibig. Sinong prinsesa ang para sa akin? Mahilig ka sa lalaki, kaya huwag mo nang guluhin ang mga prinsesa. Maghanap ka na lang ng senyorito. Oh! Salamat. Salamat. Salamat sa payo. Doña Lu. Ako? Ako? Nakapag-scan na ako. Doña Lu, gusto kong bigyan ng asawa ko ng... Ang asawa mo ay niloloko ka na sa bahay nyo. Kung uuwi ka ngayon, mahuhuli mo sila sa akto. Wow! Nakakaawa naman. Meron pa ba? Ako? 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 Ang galing! Napakahusay ng sinabi niya. Isa siyang henyo. 6 na milyong dolyar. Ang luang nangunguna. Hindi na masisira ang reputasyon mo. Ginawa mo ang lahat ng ito? Para lang sa akin. Oo. Mag-asawa tayo at iisa lang tayo. Ang mabuti sa'yo ay mabuti sa akin. At saka, kailangan pa kitang mapaibig sa akin. Kaya dapat lang na magsikap ako. Walang hiya. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magsasaya. Salamat sa inyong lahat. Ang piging ngayong taon ay tunay na kahanga-hanga, lalo na ang suporta ni Sir Lu at ni Doña Lu na nagbigay kulay sa ating piging. Ngayon ay dadako na tayo sa huling bahagi ng handaan, ang subasta ng isang mahalagang koleksyon. Ang koleksyong ito ay nagmula sa isang templo'y Taoista sa bundok Kunlun. Ang Taoista ay may mabuting loob at malugod itong ibinigay para sa ating kawanggawa at makatulong sa lahat. Templo'y Taoista ng Kunlun? Galing ba ito kay Guro? Narito na ang larawan ng Birhen ng Kunlun. Wow! Larawan ko nga talaga ito. Ang Birhen ng Kunlun ay isang matandang alamat, ang simbolo ng swerte sa mundo. Ang magmamay-ari nito ay pagpapalain ang buong pamilya ng kapayapaan. Larawan ng Birhen, simula sa $0. Ano? Bakit ang baba? Bakit ang lakas ng boses? Ang ibig kong sabihin. Sikat ang Birhen ng Kunlun. Masyadong mababa ang tawad. Tama si Doña Lu, pero dahil nga masyadong mahalaga ito, kaya walang starting price. Wala ring limit sa presyo, malayang magbid ang lahat. Ito ba ang bagay na pinapakuha sa akin ni nanay? Anong nangyari? Masama ito. Isinumpa ang larawang ito. Ginamit ang mukha ko sa sumpa. 500,000 ang alok ko. 800,000. 10 milyon. Mukhang si Sir Lu ay determinadong makuha ito. Ang larawang ito ay minanipula na. Kailangan makuha ito. Kapag napunta ito sa iba, magkakagulo lang. 15 milyon. Ikaw, 20 milyon. Wow! Bunsong tito,
May tita ka na, tong kamay ng tadhana, bakit ka pa makikipag-agawan? Masyado ka ng makasalanan, hindi ka maililigtas ng larawan. 50 milyon. 50 milyon. 50 milyon. Ang laki niyan. Ang painting na ito ay mas mahirap kaysa sa inaakala ko. Ang makakakuha nito ay hindi lang mawawala ng proteksyon, kundi malas din sa lahat. O baka mawasak pa ang pamilya. Bakit hindi? Natin ito. Ibigay na lang kay Jaming Shu. Total marami na siyang ginawang masama. Dapat lang na maturuan siya ng leksyon. Para sa'yo. Malas niya na nakatagpo niya ako. 50 milyon. Ang yaman mo talaga, pamangkin. Pero ang painting na ito ay makakabuti sa binti ng tito mo. Kaya hindi namin ito maibibigay. 50 milyon at 1 yuan. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang tawad. Hindi naman masama na makuha ito sa pinakamababang halaga. Pero Doña Lu, ang bagay na gusto ng taong mahusay humula ay siguradong isang kayamanan. Kahit na magkamag-anak tayo, pero ang kayamanang ito ay kailangan ko rin. Sige. 60 milyon. Wow! 60 milyon. Napakataas na presyo na niyan. Hindi ko na kaya. Tingnan natin kung si Sir Lu ay lalaban pa. 60 milyon at 1 yuan. Ang presyong ito ay lampas na sa budget ko. Hindi na pwedeng dagdagan. Pero dahil ginagalit nila ako, itataas ko ito ng husto. 100 milyon. Dahil ang pamangkin ko ay gustong-gusto ang isinumpang painting na ito, hindi na namin ito kukunin. Ibibigay na namin sa'yo. Kung ganoon, ayaw na namin. Ayaw mo na? Oo. Dapat kunin mo yan. Oo. Anong gagawin ko kung ayaw mo? 100 milyon. Sa unang pagkakataon. Ano? 100 milyon. Sa pangalawa. 100 milyon. Sa pangatlo. Sold. Hoy! Sabi mo kanina ang painting na ito ay may sumpa, di ba? Oo. Kung ganoon, hindi ba't sinasadya mo akong lokohin? Kami ng tito mo, nakita namin gustong-gusto mo ito, kaya ibinigay na namin sa iyo. Ano? Sinasadya mo ba ang ginawa mo kanina? Baka naman nagtatampo ka lang sa amin? Masyado ka namang sobra. Isa itong madayang tawad. Noong mga unang taon ni Sir Lu, tinulungan niya ng husto ang pamangkin. Ngayon ba ay si Jaming Shu ay gustong kalabanin si Sir Lu? Isa siyang ingrato. Hindi ako nagtatampo, talagang gusto ko ito. Pero noong una, sabi mo ang painting ay makakagamot sa sakit ni bunsong tito, ngayon naman ay may sumpa raw ito. Hindi ba't sinasadya mo akong ipahamak? Ikaw! Oo nga. Tama nga naman iyon. May sumpa nga ang painting na iyan. Pero, kaya ko itong alisin. Dahil gusto mo akong paglaruan, uunahan na kita. Tita, sabi mo napakagaling mo, bakit hindi mo tulungang alisin ang sumpa sa painting at linisin ito? Siyempre naman. Pero, may bayad ang pag-alis ko ng sumpa. Magkakamag-anak naman tayo? Kahit magkapatid sa dugo, dapat malinaw ang usapan. Ang pera namin ng bunsong tito mo ay laging magkahiwalay. Di ba, asawa ko? Tama ang tita mo. Pinapayuhan kita. Kung wala kang pera, huwag kang nagkukunwaring mayaman. 100 milyong dolyar na ang nagastos mo? Bakit ka pa nag-aalala sa maliit na bayad sa paglilinis? Siyempre hindi ako nag-aalala. Magkano ba ang bayad sabihin mo? Hindi marami. Isang sampal lang. 500,000 dolyar. Hindi naman siguro 5 milyon? 50 milyong dolyar. Reg, nababaliw ka na ba sa pera? Hoy, paano ka makipag-usap sa tita mo? Nang ganyan? Binabalaan kita. Ayusin mo ang pananalita mo. Kung hindi, palalayasin kita. Sige, subukan mo. Tingnan mo kung may direktor pa sa Lu na nakikinig sa iyo. Eh di subukan mo rin. Hindi bagay sa akin ang salitang wretch. Ngayon, ibinabalik ko ito sa iyo. At kung gusto mong magpalinis ngayon, 60 milyong dolyar na ito. Huwag kang magpamisteryo lang. Hindi ako naniniwala na ang painting na ito ay may kung anong sumpa. Maghintay ka lang. Gawin ng mabilis. Sulong. Lumabag ka ba sa batas langit? Bakit lahat ng ito ay sa'yo tumatama? Ako. Bakit ang banal na birhen na yon ay kamukhang kamukha ni Doña Lu? Diyos ko, talagang magkamukha sila. Para siyang larawan ni Doña Lu. Bakit ang babaeng yan pa? Sa lahat, sa totoo lang, ako ang birhen ng Kunlun. Pero narinig ko sa mga sabi-sabi, higit sa 1,000 taong gulang na ang birhen ng Kunlun. Hindi kaya si Mrs. Ai, isang matandang mahilig? Hindi. Parang ninuno na bumangon sa kabaong, para hilahin ang apo sa tuhod sa kwarto.
Ikaw ba ang birhen ng Kunlun? Ano? Ang birhen ng Kunlun? Sa hitsura mo, mahigit 20 taong gulang ka lang, di ba? At ang alamat ng birhen ng Kunlun ay higit sa 1,000 taon na. Mayroon ka bang buhay na walang hanggan? Oo nga, paano mangyayari yon? Pero Doña Lu, ang galing niyo sa panghuhula ay talagang napakahusay. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi siya ang birhen ng Kunlun. Sa tingin ko ay nagkataon lang. Tama. Tama. Kapag nagpatuloy ito, baka magdulot ito ng gulo. Naniniwala ka bang ako ang birhen ng Kunlun? Sapat na sa akin na naniwala ka. Hindi mahalaga kung maniwala ang iba. Lahat kayo, ang totoo, ay ang sinabi ko kanina. Ay biro lang naman. Nakakaaliw talaga si Doña Lu. Sana ay magkaroon ng pagkakataon Na bumisita ulit. Tama. Tama. Si Doña Lu ngayong araw ay talagang nagpamangha sa amin. Pasensya na po, nanay. Hindi ko po naiuwi para sa inyo ang larawan ng diwata ng Kunlun. Nabalitaan kong kayo ni Fuyaw sa piging nakawanggawa, sumikat na. Kontento na ang nanay doon. Isa lang naman itong larawan ng diwata ng Kunlun. Dalhan niyo ako ng panulat. Bilis. Hindi ba ito ang sariling larawan ni Fuyaw? Oo, ako nga ang birhen ng Kunlun. Ay, tama nga. Hindi ba't ikaw ang aming birhen ng Kunlun ng pamilya Lu? Iniligtas mo ako at si Bacon at pinagaling mo pa ang kanyang binti. Isasabit ko ang larawang ito. Nakakagaan ito ng loob. Nanay, ako talaga ang birhen ng Kunlun. Alam ko na. Hay, Ay nako. Banal na birhen, pag-aralan mo ang mga dokumentong binigay ko para mas mapalapit kayo. opo, asahan niyo. Maliligo muna ako? Kailangan mo ba ng tulong? Ay, wag na! Ayos lang. Ayos na ang binti ko? Naninibago lang ako. Wag na! May epekto na. Kailangan kong bumalik at pag-aralan ng mga dokumento para mahalin agad ako ni Bacon Lu. Naintindihan ko na. Kailangan pala maghubad ng damit. Kaya pala kailangan maghubad. Anong ginagawa mo? Hindi masama. Mas maganda ang katawan kaysa sa nasa video. Bakit bumibilis ang tibok ng puso ko kasabay ng sa kanya? Hoy, Bacon Lu, ikaw. Fuyaw, mahal kita. Mahal din kita. Bakit ang mga imaheng ito ay lumalabas sa isip ko? Tia, may joke ako sa inyo. Ang mangkukulam na yon, sabi niya siya ang birhen ng Kunlun. Siya nga ang birhen ng Kunlun. Anong sabi niyo? Tama ang narinig mo. Kung ganoon, hindi ba siya 1,000 taon na halimaw? Tia, kung siya ang birhen ng Kunlun, paano natin siya matatalo? Baka dapat sumuko na lang tayo. Huwag matakot. Reinkarnasyon lang siya. Gawin mo ang sasabihin ko. Opo, Tia.
Nakakapagod pala ang pagbuo ng relasyon. Kaya pala, maraming mag-asawa ang hindi masaya. Fuyaw, may malaking problema. Halika, tingnan mo ito, bilis. Napakabait talaga ni Ginoo. Siya pa mismo ang nagluluto para kay Mrs. Gwapo, mayaman, at mahal ang kanyang mahal. Ang ganitong lalaki? Sino ba ang hindi magmamahal? Oo, tama ka. Napagod ka ba kagabi? Halika, kumain na tayo ng almusal. Hindi ako pagod, hindi ako pagod. Ikaw ang mas napagod. Opo, nanay. Kain na po ng almusal. Tikman niyo po. Tingnan niyo kung masarap. Kain na tayo. Hay naku, ngayon ay may pag-asa na ang apo ko. Napakasarap naman ito. Ang galing mo magluto. Noong nasa templo ay tawista pa ako. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Pasensya na sa hirap mo noon. Sa susunod, kahit anong gusto mong kainin, sabihin mo lang sa akin, iluluto ko para sa iyo, anumang oras. Talaga? Gusto ko ng steamed lamb, steamed bear paw, at deer tail, roasted duck at roasted goose, soy chicken, cured meat, pork stomach, at saka repolyo. Ang sasarap niyan. Ang mga pagkaing iyan, baka kailangang mag-aral ni Senyorito habang buhay. CEO, may masamang balita. Nagpatawag ng maagang pulong ang mga direktor at balak kayong patalsikin. Ano? Ito ang board of directors ng grupong Lu. Bawal pumasok ang mga walang kinalaman. Tandaan niyo ito. Si Fuyaw ay aking misis na nangangahulugang mayroon siyang nakatagong share sa grupong Lu, kaya maaari siyang pumasok. Naintindihan niyo ba? Maupo kayo, lahat. Bakit ayaw ninyong umupo ng maayos? Sige, kung ganoon, tumayo na lang kayong lahat. Asistente Shen, Narito po. alisin niyo ang lahat ng mga upuan. Opo. Tuloy po. Bunsong tito, hindi ba't masyado ka namang mapagmataas at diktador? Nasa kumpanya tayo. Dapat mo akong tawaging Sir Lu. At kung ano ang ugali ko, siguradong mas alam nila kaysa sa iyo. Sabihin niyo, ano ang inyong mga hiling? Nagdesisyon ang board of directors na tanggalin ka sa posisyon bilang CEO at ako ang papalit sa iyo. Mukhang, ang mga taong ito ay panig na kay Jiaming Shu. Kung kailangan, gagamit ako ng mahika para kontrolin ang isip nila. Karapat dapat ka ba? Bacon Lu, akala mo ba, ikaw pa rin ang makapangyarihan na chairman Lu, hindi ba? Hemp. Galit ng mahina. Kayong dalawa, kahapon ay talagang ipinahiya ang ating Lu. Ikaw, mapanlin lang ka sa piging, gumagawa ng kaaway. At ikaw, hinayaan mo siyang magwala, di ba? Sinasabi ko sa inyo, ang ating Lu ay nasa isang malubhang krisis. Ano pa? At isa pa, magsalita ka. Chairman, noong kayo ay may sakit, ang kita ng grupong Lu sa pamumuno ni Sir Shu, ang paglago ng kita ay 50%. Kaya naman, naniniwala kami na mas bagay si Sir Shu sa Lu. Chairman Lu, kahit malaki ang ambag nyo, para sa pag-unlad ng Lu, pinapayuhan kitang umatras na. Pero ang tanda ko, ang mga kontratang ito ay pinirmahan ko noon. Anong kinalaman ni Jiaming Shu? Sige, ayaw mong aminin ha? O sige, sasabihin ko sa iyo, ang gobyerno ng Rongcheng ay may bagong proyekto sa sentro ng pagpapaunlad ng ekonomiya. Ito ay nasa ilalim ng pamilya Fu. Kung gusto ng Lu na umunlad, dapat tayong makipagtulungan sa kanila. Eh ikaw, kaya mo bang isama ang kumpanya sa proyektong ito? O baka naman makikipagtulungan ba si Wensheng Fu? Sinong nagsabing hindi ako sasali kay Bacon Lu? Sinong nagsabing hindi ako makikipagtulungan kay Bacon Lu? Sir Fu, maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa Lu. Donya Lu, maraming salamat sa mga payong ibinigay mo kahapon. Nawala ang mga pagsisisi sa buhay ko at nakita ko pa ang aking nanay sa huling pagkakataon. Walang anuman. Ito ay dapat ko lang gawin. Sir Lu, nakapag-asawa ka talaga ng mabuting mahal. Sir Fu, masyado kang magalang. Sayang lang, ang aming Fuyaw ay may-ari na. Sir Lu, ngayon ko lang nakitang nagpakita ka ng ganitong katinding emosyon. Siguradong napakabuti ng relasyon ninyo ni Donya Lu. Di ba? Oo. Naparito ako para imbitahan kayong lumahok sa proyekto ng bagong sentro ng ekonomiya na pinaplano ng gobyerno ng Rongcheng. Hindi ko alam kung papayag ba kayo? Sir Fu, ang Lu namin ay talagang handang makipagtulungan sa inyo. Tama. Siyempre, handa rin kaming makipagtulungan. Oo nga, ibibigay ng Lu ang lahat ng aming makakaya.
Sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Ang gusto kong makatrabaho ay si Sir Lu, hindi ang Lu. Ito? Kaya naman, Sir Lu, kayo na ang magdesisyon. CEO, ang pamilya Zhao ng Rongcheng, ang pamilya Li ng Rongcheng, ang chairman ng kumpanyang Huayuan ay nasa reception room na ng kumpanya. Gusto nilang makipag-usap sa Lu para sa kooperasyon at gusto ring magpahula kay Mrs. Ako? Talagang swerteng asawa si Mrs. Ang mga taong ito ay hindi basta-basta na mapagsasama-sama. Talagang namumukod tangi si Sir Lu. Matalas ang mata ni Mrs. Talagang namumukod tangi. Magaling pala kayong magpuri. Pero sino nga ba ang nagsabi kanina na dapat na akong bumaba sa pwesto? Naku Sir Lu, biro lang yon, biro lang. Dahil kay Sir Lu, mas uunlad ang Lu. Kaya iminumungkahi ko na itong si Jiaming Shu ay hindi na nararapat sa posisyon ng General Manager. Simula ngayong araw, tatanggalin siya sa lahat ng tungkulin sa kumpanya. Siyempre, kung gusto niyang manatili, maaari naman nating pagbigyan. Asistente Shen, bigyan mo siya ng trabaho. Bilang tagalinis ng banyo. Sige po. Sang-ayon ako, sang-ayon ako, sang-ayon, sang-ayon, sang-ayon din ako. Sang-ayon. Sang-ayon din ako. Hindi ako sang-ayon. Kayong mga walang hiya ka ng mga kontrabida, sobrang pang-aapi. Tia, iligtas mo ako? Plano ko sanang kumilos kahapon, pero may nangyari sa daan kaya naantala ako. Tama na. Sina Fu Yaoye at Bacon Lu ay ginalit ang taong iyon. Hindi na sila mabubuhay. Ito ba? Ang basurang tinutulungan mo? Tia? Sila? Sino ba silang lahat? Sila ay kinuha ko para tulungan ka. Ay, oo nga pala. Ano ba ito? Mrs., ito ang black card na 5 piraso lang sa mundo. Walang limitasyon, maaari nyo itong gamitin kahit kailan. Bakit mo ito binibigay sa akin? Ikaw ang aking misis at malaki ang naitulong mo. Ang card na ito, gamitin mo hanggat gusto mo. Ang ibig mong sabihin, hindi na tayo magdidiborsyo? Sa ganitong paraan, posible na ba na malampasan ang sumpa ng puso at paakyat sa langit? Pero kung aakyat na ako, hindi ko na makikita si Bacon Lu. Kung maghihiwalay tayo, depende yan sa gagawin mo. CEO, kakagaling lang ng binti nyo? Baka gusto nyo munang magpahinga? Ay nako, kaya ko nang maglakad mag-isa. Sandali. Paano ako magpapakitang gilas kung nakatayo ka? Upo. Tabi. Alis. Birhen ng Kunlun, lumabas ka at lumaban. Ayos lang na magmayabang ka sa iba. Pero huwag na huwag sa harap ko. Papatayin kita. Huwag kayong aalis sa bilog na ito. Hintayin niyo ang pagbabalik ko. Sino ang nagkukunwari rito? Lumabas ka! Sige, ayaw mong lumabas ha? Wala akong oras sa inyo para mag-aksaya ng panahon. Walang hangganan. Hiram na lakas. Protektahan ang katawan ko. Apoy, lumabas ka. Nakatakas ka noong huli. Ngayon ay magpapakamatay ka na? Ang lakas ng loob mong magyabang. Ngayong araw, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaalis. Simulan ang formation. Sige ba, pagbibigyan kita sa laro mo ngayon. Sir Lu, may multo ba rito? Hindi. May nagkukunwari na naman siguradong tao rito. Mukhang kalmado si Ginoong Lu. Lalo tuloy kitang nagustuhan. Hemp. Sayang lang, hindi ko gusto ang isang mangkukulam na tulad mo. Ayaw mo sa mangkukulam? Hindi ba't mangkukulam din si Donya Lu? Pingheng. Ang misis ay isang banal na birhen. Hindi ba gustong malaman ni Ginoong Lu kung bakit si Fu Yaoye ay nagpakasal sa iyo?
Hump. Mukhang ngayong araw ay mabibigo na naman kayo. Naparito ka sa mundo ng tao para lang sa laban sa puso. At sa huli ay paalam, pag-ibig para iwan si Bacon Lou? Bakit ka ba nagmamatigas at kinakalaban kami? Ano naman kung oo? Wala kang pakialam. Alis. Naparito ka sa mundo ng tao para lang sa laban sa puso. At sa huli ay paalam, pag-ibig para iwan si Bacon Lou? Ano naman kung oo? Wala kang pakialam. Para pala iyon sa sumpa ng puso. Lumabas ka na. Hayaan mong iligtas kita sa hirap. Sir Lou! Sir Lou, huwag! Bitawan mo siya. Ang babaeng ito ay puno ng kulam. Kaya niyang pumatay ng palihim. Kinulam ka ba niya? Titingnan ko. Ate Diwata, pinagbibintangan mo lang ako. Wala naman akong ginagawa. Yeah. Ang taong mahal ko ay siya. Bukas ay magdidiborsyo na tayo. Ito ba ang mga luha? Mula noong bata pa ako, hindi pa ako kailanman umiyak. Mahal ko na si Bacon Lou. Hindi maaari. Sa ngayon, asawa pa rin ako ni Bacon Lou. Siya ang asawa ko. Tungkulin ko siyang protektahan. Bacon, nandito na pala kayo? Ay naku, balita ko ay malaki ang naitulong ni Fuyao, kaya nagluto ako ng sopas para sa inyo. Nanay! Tita. Sino siya? Hello po, tita. Ako ang kasintahan ni Bacon. Ano? Bacon Lou, may asawa ka na, di ba? Bakit ka pa kumuha ng kabit? Lumayas ka rito ngayon din. Matandang hukluban. Sa madali o sa mahirap. Nanay, pasensya na at nahuli ako. Fuyao, nandito ka na pala. Nanay Wang, ipaghanda mo ng kwarto si Nijing. Sige po. Binabalaan kita. Habang nandito ako, hindi mo masasaktan. Sina Bacon Lou at si Nanay. Itigil mo ang mga balak mo. Kung hindi, mapapahamak ka ng husto. Fuyao, ano bang nangyayari? Bakit pag alis nyo, may kasama ng babae si Bacon? Hindi ko rin alam, Nanay. Siguro, tipo talaga ni Bacon Lou ang ganoon. Imposible. May nararamdaman si Bacon sa iyo, kitang-kita ko iyon. Masyadong lantad ang suot ng babaeng iyan. May naisip akong paraan. Pumunta ka sa mundo ng tao para lang ba sa laban sa puso? At sa huli ay paalam pag-ibig para iwanan si Bacon Lou? Bakit ka ba napakatigas ng ulo at gusto mo kaming kalabanin? Kung oo, ano naman? Wala kang pakialam. Fuyao Ye! Ako ba ang tinatawag mo? Anong ginagawa mo rito? Siyempre ay para mapalapit sa'yo. At pagkatapos, puputulin ng lahat? Sa tingin mo ba, magugustuhan ko ito? Sabi ni Nanay, ang pagiging sexy ang sandata. Pero wala kang dibdib. At wala ring balakang. Wala kang ganyang sandata. Sino nagsabing wala? Him! Lumabas ka. Lumabas ka! Paalisin mo ang mangkukulam na iyon. Sasamahan kita ngayong gabi, okay?
Sa totoo lang. Lumabas ka! Lumabas ka! Bacon Lou, buksan mo ang pinto. Ang pagpapanatili sa mangkukulam na iyon ay isang ticking time bomb. Kung magagawa ko ito ng tahimik, papatayin ko siya. Hindi. Sabi ni Guro, hindi pwedeng pumatay na lang basta. Mukhang tinamaan nga si Bacon Lou sa sumpa ko. Wala lang pala ang siyam na buhay. Sino ang nagsabing may ganti ng langit kapag sinira ito? Hahaha. Hehe. Hindi naman kailangang patayin ka. Pero hindi kita hahayaang maging masaya. Papatamaan kita ng kidlat araw-araw. Hindi naman ako ang gumawa nito, di ba? Mrs., mayroong nasa labas. Isang matandang taoista na nagsasabing guro nyo. Nandito na siya. Nandito na si Guro. Papasukin niyo siya agad. Kilang Panginoon. Maestro. Aking alagad. Maestro. Aking alagad. Ay Ha, ha, nako. ha. Maestro, bakit po kayo bumaba ng bundok? Siyempre, dahil ito sa iyo. Ako? Oo nga, ay naku, tama na, nahihilo na ang iyong guro. Hindi kita mapapantayan bilang isang banal na birhen. Maligayang pagdating, taoista. Ay naku. Hi. Ay naku. Tiks, tiks, tiks. Ha 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 ha. Ay naku, ay naku. Nakikita ko ang magandang balita. Mukha kang mapalad. Ay naku, patingin nga. Ay naku, sayang, nabalo ka ng maaga. Ngayong tumatanda ka na, hindi ka dapat mawalan ng kasama. Hindi ko alam kung mayroon. Nagugustuhan ka na ba? Ay naku. Maestro. Siya po ang aking biyenan. Ha ha ha. Ang iyong biyanan pala. Hihehe, dumating na ang tadhana. Walang makakapigil dito. Ha 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 ha. Pinapayuhan kita. Huwag ka nang magbalak pa. Hi, aking alagad. Iyon na ba ang iyong itinakdang pagsubok? Ha 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 ha. Bakit may nakaupo sa tabi niya na isang miaodyang na mangkukulam? Maestro. Ansya. Ay nandito para agawin ang lalaki ko. Ano? HMP. Ako si Taoistang Ching Yun, ang lalaki ng aking alagad. Nagawa mo pang agawin. Talaga namang wala kang galang. Fuyaw. Fuyaw, gamitin mo ang itinuro ko kahit 3 minuto lang. Siguradong makukuha mo siya agad. Anong kakayahan po iyon? Ay naku. Oo nga pala, hanggang saan na ba ang narating nyo? Kasal na po kami. Oh, kasal na. Ano? Kasal na pala kayong dalawa. Paano nyo? Nagawang magpakasal? Oo. Nako. Bakit ang bilis nyo naman? Maestro, mayroon po ba kayong tutol sa aming pagpapakasal? Siyempre mayroon akong tutol. Oo. Aking alagad, sinasabi mong mas mataas ang antas mo kaysa sa ako na yung guro na sige na lang. Pero ang bilis ng pag-ibig mo ay mas mabilis pa ng 100 beses kaysa sa ako na iyong guro. Nako, sayang lang ang tinanda ng maestro. Nako, taoista. Ano po itong... Ay. Nako. Kakain na lang si ako na iyong guro ng cake at mabulunan na lang. Naku, taoista. Kumain pa po kayo kung gusto nyo. Hahaha. Salamat po. Hahaha. Nako. Maestro. Sabihin niyo na po ang sadya niyo. Huwag po kayong malikot. Kumain na lang kayo. Ay. Naalala ko bigla. Nako, maestro ay may kailangan nga pala sa iyo. Itong si Bacon Lou, baka hindi siya ang iyong itinakda. Ano? Ano? Tamang-tama. Balak ni Beichan ngayong araw na makipagdiborsyo kay Fu Yaoye. Bakit hindi? Asikasuhin na ang mga papel ngayon? Oo, ang kasal na ito mukhang kailangan na nang tapusin. Maestro. Hindi ganyan si Bacon Lou noong una. Siya, baka nakulam ng mangkukulam na ito. Oo, tama. Ha? Kung ganoon ay lalong hindi siya ang iyong itinakda. Bitawan mo. Ikaw. Batang babae.
Galit ako sa mga katulad mo. Mga basurang tao. Naglakas loob kang lumaban. Hindi mo ba kilala ang kalaban mo? Mag-ingat ka sa isang sampal ko. Papatayin ko ang kulam sa dugo mo. Sabi mo kahapon, makikipagdiborsyo ka kay Fu Yaoye. Ay naku, tungkol sa kasal na ito. Mukhang kailangan na ngang maghiwalay. Imposible! Maestro, Manahimik ka. ikaw ang manahimik. Sabi ko manahimik ka. Mabahong monghe. Anong sinasabi mo? Walang hangganan. Mabahong monghe. Naghahamon ka ba? Hiram na lakas. Lipat. Nasaan siya? Ay naku. Mabahong monghe. Kahit multo na ako ay hindi kita titigilan. Maestro, ano ba talagang ibig mong sabihin? Hindi ba sabi mo, Bacon Lu, siya ang aking itinakda? Tungkol diyan, hehehe. Noon ay, ako na iyong guro. Nagkamali ng kalkula. Maestro, niloko mo ako. Ay naku, ikaw, wala akong ginawa. Talagang wala akong ginawa. Hinding-hindi. Huwag kang lalapit. Teka. Dahil kasal na tayo, kasapi ka na ng pamilya Lu. Sa diksyonaryo ni Bai Chen Lu, kailanman ay wala ang salitang diborsyo. Makinig muna kayo sa akin. Tungkol ito sa kaligtasan ng buong mundo. Kaligtasan ng mundo. Higit sa 1,000 taon ang nakalipas. Matagal nang payapa ang mundo. Maunlad ang sangkatauhan. Ngunit nagbabago ang lahat. Isinilang ang demonyo ng laman. Mahusay siyang manlinlang. Ginulo niya ang isipan ng mga hari sa lupa. Hala, nasaan sila? Gumawa ng kaguluhan, nagpasimula ng giyera. Sugod. Noong panahong iyon, ang ating maestro ng Kunlun ay nalaman ang lahat na ang demonyo ng laman ang may gawa. Kaya naman, tinipon ang mga bayani upang lumaban. Tinawag itong giyera sa demonyo. Ang giyera sa demonyo ay pinamunuan ng maestro ng Kunlun. Oh, ganoon pala iyon. Akong maestro ng Kunlun ay nalaman na ang mga demonyo ay nagkakagulo. Mga disipulo, Handa kaming tumulong para sa kaligtasan ng mundo. Nung oras na yon, hehehe, yan ba ang sinabi mo? Ay naku. Sino? Ako. Tama, ikaw, at hindi rin. Ang Birhen ng Kunlun ay isang dakilang eksperto. Ang kanyang kapangyarihan ay walang kapantay, ngunit ang demonyo ng laman ay nasa sariling teritoryo. Sa bawat sandali ay lumalakas siya. Ilang beses nabigo ang Birhen. Bigla na lang, may lumitaw na isang ermitanyo. Mula noon ang Birhen, kasama ang ermitanyong ito, ay nagsimula na sa landas ng pagpuksa sa demonyo. Ang huling laban sa giyera sa demonyo, nayanig ang langit at lupa sa tindi. Sa huli ay sugatan silang tatlo, sinamantala ng demonyo ng laman ang pagtakas. Ngunit ang banal na Birhen at ang nakatagong dalubhasa ay parehong pumanaw na, reincarnation. Fu Yao. Ikaw at ako ay tila hindi na kayang labanan ang demonyo ng laman. Malubha ang sugat ng demonyo ng laman. Kailangan niya ng 1,000 taon. Pagkalipas ng 1,000 taon, lalabanan natin siyang muli. Fu Yao. Wala tayong tadhana sa buhay na ito. Sana sa susunod na buhay ay Hindi lang sa susunod na buhay. Saksi ang langit at lupa. Saksi ang araw at buwan. Siyam na sumpa. Balik kaluluwa.
Hula ni ako na iyong guro, darating ang pag-ibig, baka ang demonyo ng laman ay lumitaw na. Payo ni ako na iyong guro, mag-divorce ka na at hanapin agad ang iyong itinakda. Paano mo nasisiguro na hindi ako ang itinakda ni Fuyao? Hemp, kung ikaw ang itinakda, bakit ka tinablan ng maliit na uod na iyon? Ako. Ang itinakda ay isang dakilang gura. Paanong tatalab sa kanya ang maliit na uod na iyon? Ako? Hindi ka na makapagsalita? Fuyao, pinapayuhan kitang makipagdiborsyo na, hanapin mo ang iyong siyam na buhay. Kung hindi ay lalabas ang demonyo ng laman at magkakagulo ang buong mundo. Pasensya na. Pahiram muna nito. Sige, kunin mo. Sinasabi ko sa iyo. Hayop ka matandang hukluban? Gusto mo palang paghiwalayin ang anak at manugang ko? Kumanda ka sa akin. Wag po, wag. Wala akong pakialam sa itinakda. Ang gusto ko lang ay ang manugang ko. Wag po, wag. Aray ko po. Teka lang. Tama na? Sa totoo lang, hindi ako nakulam. Ano? Hindi ka nakulam? Kung ganoon, bakit mo iniuwi ang mangkukulam na iyon? Dahil iyon sa iyo. Ako? Sabi mo ako, ang iyong sumpa ng puso, kaya kailangan mo akong iwan. Ako? Oh, bakit ikaw lang ba ang pwedeng maglaro? At ako ay hindi pwede? Nagseselos ka ba? Mahal mo na ako, hindi ba? Oh. Kaya, iiwan mo pa ba ako? Sandali. Kahit hindi ka nakulam, hindi ibig sabihing ikaw ang itinakda. Ikaw. Ikaw. Gagamutin siya. Ano kasi? Wala akong pakialam sa nakaraan mo o sa iyong hinaharap. Tandaan mo, ikaw ay mananatiling kay Beichen Lu lamang. Pero, kailan ka pa nakaakyat dito? Huwag kang makialam. Sandali. Hoy, sandali lang. Guro, Sa tingin ko, ngayon ay may mas mahalaga kayong bagay na dapat ayusin. Medyo mapanganib nga ito. CEO, masamang balita. Karamihan ng kumpanya sa lungsod ng Rongcheng ay nagkaisa. Laban sa Lu, sabi nila ang Lu ay cancer sa lungsod na sumisira sa ekonomiya. may kakaiba sa nangyayaring ito. Ang mga pinuno ng mga kumpanya ay nagtitipon sa pamilya Fu. Hinihiling na pumunta kayo at si Mrs. Ano po ang plano? Pupunta tayo. Sige po. May nagtago ng kapalaran. Ayaw akong pabilangin. Anong nangyari? May nagmo-modus. Papatay ba kayo ng tao? Grupong Lu, walang halagang buhay. Tumigil ka na. Hindi ka naman namin tinamaan. Meron. Wala. Meron. Wala. Huwag kang makipagtalo. Meron. Ngayong tinulungan mo akong tumayo, patunay iyon na nabangga mo ako. Kapag hindi mo ako tinulungan, ibabalita ito sa media na ang Lu ay walang puso. Kahit ano pang mangyari, pera ito. Walang halagang buhay. Talaga bang nakabangga ang mga taga-Lu? Anong nangyayari? Balita ko ang Lu ay galing sa ilegal. Galing sa illegal? Panoorin niyo ako. Tayo. Ayaw kong tumayo. Ayaw kong tumayo. Lolo, hindi ba't nakatayo na kayo? Hindi kaya nagmumodus lang kayo? Ayos naman ang matandang ito, di ba? Baka naman modus lang talaga ito. Aray, ang sakit ng ulo ko. Sumasakit ang ulo ko. Hihimatayin na ako. Tayo. Masakit ang ulo ko. Hihimatayin ako. Tayo. Hinto. Matandang Ginoo, may gagawin pa kami. Hindi na kami makikipaglaro sa inyo. Tara na. Bakit wala kang silbi? Paano ko ito ipapaliwanag kay Ginoong Shu? Hindi ko rin po alam kung bakit hindi ako makatumba. Bakit ba ako natumba? Anong nangyari? May inilagay na orasyon dito. Pwede bang huwag na lang tayong pumasok? Hindi pwede. Kapag hindi tayo pumasok, siguradong mamamatay sila. Ah, nakakatakot sila. Asawa, huwag kang mag-alala.
Protektahan kita. Mahal. Ako na ang bahala. Bakit ang galing niya? Ang boss namin ay kampeon ng sanda? Ahada! Ang gwapo niya. CO. Asawa, ayos ka lang ba? Ayos lang. Aray, mahal. Nakakapagtaka. Hindi sila mamatay-matay, nakakatakot. Ako naman. Wow. Ang galing. Oo nga pala. Asistente Shen. Bilisan mong umakyat para ilikas ang mga tao. Sige, opo. Ang husay mo. Wen Chengfu, anong nangyari sa'yo? Naging trader ka na ba? Siyempre, may kailangan siya sa akin. Nangako silang bubuhay ng aking ina. Dakilang Panginoong Demonyo, mabuhay kang muli. Susunod kami sa iyo magpakailanman. Ngayon, ang lahat ay tawagin ang pagbalik ng Panginoong Demonyo. Dito na yon. Mamatay ka na. Tigil. Ako na ang bahala. Nanay, Ito ay ritual na para lang sa iyo. Fu Yaoye, siguradong mamamatay ka na. Sige, patayin mo si Fu Yaoye. Sige, patayin mo siya. Dahil ang minamahal mo ang tatapos sa iyo, dapat ka pang magpasalamat sa akin. Di ba tinamaan ka ng aking kulam sa dugo? Paano ito? Ikaw? Ito ba ang tinutukoy mo? Ang aking kulam sa dugo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nandoon pa si Wen Chengfu. nanay. Walang silbi. Tulungan mo ako. Wen Chengfu, pigilan mo siya. Ano pang hinihintay mo? Kapag nagtagal ka pa, wala nang matitira sa nanay mo. Nanay. 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 Maligayang pagdating, Panginoong Demonyo. Nanay. Tumigil ka na. Wala na ang nanay mo. Fu Yaoye. Bacon Lu. Nagkita tayong muli. Oo, bakit hindi ka pa namamatay? Fu Yaoye. Matalas pa rin ang iyong pananalita. Ang mga tao ay may walang hanggang pagnanasa. Hindi ako Siyempre, Itigil ang daldal. Lumaban ka na. mukhang sa loob ng 1,000 taon, mas naging mahina na si Bacon Lu. Fu Yaoye, sa tingin mo ba sa sarili mo lang, matatalo mo na ako? Ibalik mo ang nanay ko. Ikaw. Huwag mong sasaktan ang anak ko. Isang talim.
Hindi. Sheng, patawarin mo si Mama. Salamat sa iyo. Pinatawad na ako ng anak ko. Gagawin ko ang lahat para tulungan kayo. Nanay, Bilisan mo, hayaan mo akong kontrolin ang katawan mo. Kung hindi, mamamatay tayong lahat. Ang iyong ina ay ginamit ang kanyang kaluluwa para sindihan ang banal na apoy. Bacon Lu! Bacon Lu! Hay, ikaw na ang bahala sa susunod. Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko sila kilala. Wala itong kinalaman sa akin. huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pagsisilbihan ko sila ng napakaginhawa. Nakikiusap ako, banal na birhen. Basbasan mo ang anak ko. Sagradong Fuyaw, siya ay aking alagad. Mas mabuti pang sa akin ka makiusap kaysa sa kanya. Guro ka pa rin ba niya? Bakit hindi mo harapin ang demonyo? Ang batang iyon, hindi ba sinabi niyang protektahan kita rito? Hindi ko kailangan ng proteksyon mo. Pagpalain ng banal na birhen. Alagad? Guro, gusto ko lang itanong, bakit ang bilis mong humabol sa tao? Dahil, mayroon akong sikretong gabay. Mula kay mama ni Bacon. Anong sikreto iyan? Maaari bang hayaan mo na ako na iyong guro na makita yan? Nasa cellphone ko lang. Pag-aralan mo na lang iyan ng mag-isa. Aalis na ako. Nako ito. Paano ba ito gamitin? Titingnan ko kung anong sikreto ito. Mahilig ka pala sa ganitong estilo? Pagpalain ng banal na birhen. Anong ginagawa mo? Aray? Heto sa'yo. Bubugbugin kitang matandang bastos. Papatayin kita sa bugbog. May gagawin pa. Ako na iyong guro, kaya mauuna na akong bumalik. Aalis na ako. Huwag ka nang magalit. Bubugbugin kita. Nanay! Anong nangyayari rito? Puntahan natin doon. Sige, tara na! Ako na rito. Aakyat ka ba talaga? Siyempre, tapat ako magmahal. Dapat managot ang paring iyon. Bilis. Bilis. Ang bilis. Nanay, ihahatid na kita. Nanay! Mahal, hintayin mo ako. Bumalik na kayo. Mahal, sa tingin mo ba makakaakyat siya? Hindi rin ako sigurado. Makakaakyat kaya si nanay? Tara na. Sige. Hoy, hoy. Aba, ikaw na matandang hukluban. Ilang araw lang at nambababae ka na. Bubugbugin talaga kita. Huwag kang tumakbo. Tigil na, tama na.